Amen. Maayong gabi sa tanan. Well, thank you so much, Pastor DJ. And of course, mula kaninang umaga po, si Pastor Louie, Pastor Kent, and of course, Dr. Army G. Salva. Thank you for all the messages that you have shared. I just remember Pastor DJ when he started to approach me about this conference. Kami po ay nakila Pastor Franz, kila Pastor Kobe that time because every year meron po kami doong conference. You know, the good thing about that conference, yun po yung magandang nakikita na natin ngayon. Wala pong big shot, because as Baptists, ang pinaniniwalaan naman natin talaga yung equality of ministers. That we are all equal bilang mga tinawag ng Panginoon. Minsan, medyo affected tayo doon sa title. Di ba? Pag sinabing bishop, kala natin mas mataas sa iba. Mali po yun. Pagka dumating tayo doon sa point na ang tingin na natin, pag bishop, mas mataas ang pastor sa elders, di po ba? Medyo mali na po tayo. Babagsak na tayo doon sa practice po ng kulto na may hierarchy po. Hindi ganon. Sa atin po, medyo sumisentro lang po sa function. Pero pare-pareho po yun. Tama po mga pastor, di po ba? So, kaya yun po yun. And, you know, I really praise the Lord for giving me the opportunity to fellowship with my co-pastors. Kahit nga ho yung mga sumunod na generation sa amin, alam po nila, sila mismo makapagsasabi sa inyo, nandun yung respeto nila, pero ang tratuhan po namin, equal. Nakakalaro po namin sa basketball, minsan nga, mas naniniko pa sila kaysa sa iyo, di ba? Mas matanda ka sa kanila, pero mas naniniko pa sila. So, yun po mga kapatid. So, I'm just happy to see Pastor Franz, kasi po, medyo may tatak sa puso namin si Pastor Kube, sapagkat hindi ilang taon nagsama-sama po kami, and I believe yung ilang mga pastors na nakakadalo po sa conference na yun, we can say that that conference is really a great blessing to us being, you know, laborers in God's vineyard. Napakalaking bagay. Kaya nga, isa sa talagang prayer natin, katulad po nito, here is Pastor TJ, naging matapang na yung conference na katulad nito ay kanyang pangunahan. And natutuwa naman tayo because of the spirit of the many pastors na nagkakasama-sama. Alam niyo po, lahat tayo, katulad nga ng sabi ng ating pong speaker, si Pastor Kenneth, talagang alam natin dapat kung papaano. Ako po, naging prinsipyo ko lang sa buhay, you just need to know your ground and the people around. Wala naman po talagang exactly compatible pastors pagdating sa ministry. It is just that a matter of dealing and handling with them. Paano po tayo makikitungo? Hindi naman natin kailangan magsiraan pag magkakaiba tayo, di po ba? So, pwede naman po tayong tumayo ng matibay sa ating panindigan na hindi natin kailangan mag-atakihan sa isa't isa. So, let us, quit doing that. Yung bang spirit ng division, mga kapatid. Kaya, ang conference, mas malinis kapag po ang preaching, salita ng Diyos lang po talaga. Without attacking anyone. Ibig sabihin, just preach the word at hayaan yung ang banal na spirito po ang magtrabaho. Amen? And let the Holy Spirit do His work. Huwag nating unahan sa usapang mga conference na katulad nito. Kaya, I am very thankful to God. You know, God knows that in my heart, talagang ako po'y overwhelmed sapagkat sa kabila po sa katotohanan, kilala ko ang sarili ko, I know my limitation, I know that I am just a nobody, but I praise the Lord because He called me into the ministry. God enabled me, and that is the reason why talagang ako po'y very thankful sa Panginoon. Alam niyo po ang isang marka ng isang pastor, totoong thankful, hindi niyo mariringgan ng yabang. Hindi niyo po mariringgan ng pagmamalaki, pagmamataas, pagmamapuri. Pagka ang isang pastor totoong thankful sa Diyos, hindi po yan mangmamaliit ng kapwa niya pastor.
Hindi po siya aakto na siya po ay mas higit kaysa sa iba. Ang totoong temple, yan po'y kumikilala na talagang lahat, biyaya, habag lang ng Panginoon sa atin. Kaya we should thank and praise the Lord because in spite of the fact that we are unworthy, we are undeserving, but because of His grace, hindi lang niya tayo niligtas, tinawag pa niya tayo sa ministry. At dapat ma-enjoy po natin yan. Amen? So, kaya again, sa kabuuan po ng church na ito, sa panguna ng ating mahal na pastor, ay nagpapasalamat po kami. Ako, mga kasama po natin sa Manila, we would like to thank you all for having, a big heart for this kind of ministry because undeniably, ginagamit ng Diyos ang ministry nito. Now this time, para sa message, alam ko po, blessing ang unang mensahe. Amen? Mula pagkagabi, naniniwala po ako na tayo po ay hindi lang pinagpala, kundi natuto, kinausap po ng Panginoon. And let us be open because marami pang pangungusap na gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? So this time, ang aking pong mensahe, when the Lord gave me this message, ito po yung naging burden sa aking puso na gusto kong sa mga opportunity na ibibigay po ng Panginoon, ito po'y maibahagi po sa bawat isa, particularly sa mga manggagawa ng Panginoon. Ang title po ng mensahe natin, Why Sometimes We Think We Cannot. Bakit may mga panahon ng pagkakataon na iniisip natin, hindi natin makakaya? And maybe, ngayon po, may mga nasa ganung sitwasyon na ayaw nang magpatuloy. Kasi that is actually one of the good testimonies that we receive from this conference. Na meron pong mga nagpatotoo na sila po ay nasa point of quitting na, pero because they attended dito po sa ating conference, muli siyang na-revive at ngayon po talagang ginagamit po ng Panginoon. Amen? So maybe tonight, meron sa atin, member ka man, o sino ka man, pastor ka man, marahil dumarating ka na doon sa point na sa tingin mo, hindi mo na kaya. Parang ayaw mo nang magpatuloy. Wag na wag. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ano man ang sitwasyon, magpatuloy tayo. Tapusin natin ang takboy inilagay ng Panginoon sa atin. That is actually the concept that I would like to share with you tonight. And please be open and allow the Holy Spirit to move and to work in our heart. In the first place, nandito naman talaga tayo for that reason. Because we would like the Holy Spirit of God to somehow talk to us and convict us. Okay? Numbers chapter 13, please. Numbers chapter 13. Again, I would like to share with you the message of the Lord entitled, Why Sometimes We Think We Cannot. Everybody stand up, please. Numbers chapter 13. Dapat po ako ng ilang mga talata mula po sa chapter na ito. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. Okay? Lundag po tayo, mga kapatid. So verse number 25. And they returned from searching of the land after 40 days. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran and to Kadesh, and brought back word unto them, and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Verse 28, Nevertheless the people be strong, that dwell in the land, and the cities are walled, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Verse number 30. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it, for we are well able to overcome it. Verse 31,
But the men that went up with him said, "We've been unable to go up against the people, for they are stronger than we." And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, "The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature, and there we saw the giants and the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight." Again, the message of the Lord tonight. Why sometimes we think we cannot. Let us pray. Our gracious loving Father, Almighty God, thank you so much for gathering us together here in this place. Thank you for this conference. Thank you for the host. Thank you for the church and their pastor. I pray, O Father, that tonight as we come to you, as we listen to thy precious words, may you again talk to us, O God. May we be sensitive and submissive to the leading of the Holy Spirit. Use me, O Lord, for your glory and for your honor. Use me as your instrument of blessing to your people. We praise you and thank you, O God. In Christ's most precious name, amen. Amen. Okay, please be seated. Siguro po sa introduction natin, ganda muna po mabigyan natin ng emphasis na sa usapang bayan ng Diyos, napakaliwanag po ng kanyang kalooban. Ang kalooban ng Panginoon sa kanila ay hindi lamang po makalaya mula sa pagkaalipin po doon sa Egypt. Ang kalooban ng Panginoon po sa kanila is for them to enter into the promised land. For them to experience the promised land. And for them to enjoy the promised land. Ang kalooban po niya, hindi lang sila makalabas sa Egypt. Okay? Ang kalooban ng Panginoon for His chosen people is for them to enter, to experience, and to enjoy the promised land. You know, tinitingnan ko po na sa application po sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Magandang maintindihan po natin that the will of God for us, first of all, ay ang maligtas tayo. Amen? Di ba? Dapat malipayon ng iyong kinabuhi na ikaw ay naluwas na. Amen? So, thank God for saving us. But listen, ang kalooban ng Panginoon, hindi lang save ka, kundi ang gusto ng Panginoon, i-enjoy mo ang iyong kaluwasan. Ang gusto ng Panginoon, mag-enjoy ka sa iyong buhay bilang Kristiyano. And just for us to understand that the promised land is actually the place of beauty, bounty, and blessing. Ibig sabihin, ito po'y lugar na magandang lugar, ito po'y lugar na masaganang lugar, ito po'y lugar na pinagpatang lugar, na saan po yun ang kalooban ng Panginoon. Now, again, in application, ikaw hindi lang iniligtas, kundi inawat ng Diyos. Sa usapang ministry, sa usapang mission, I believe may gustong i-accomplish ang Panginoon sa pamagitan po ng kanyang kalooban sa atin. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, hindi magiging masaya, hindi man magiging malipayon ang imong kinabuhi kung hindi ka susunod sa tawag ng Ginoo. Amen? So, you need to be God's call para ikaw ay maging masaya. Kung ikaw ay tinatawag sa misyon, hindi ka magiging masaya kung hindi ka susunod sa tawag ng Diyos sa iyo sa misyon. At ikaw naman ay nasa misyon na at nakaranas ka ng mga difficulties, mga kapatid, hindi rin naman po maganda na hindi mo ipagpapatuloy dahil nangihina ka na, dahil na-discourage ka na, dahil may mga hindi na favorable and pleasant situation along the way. If you are sure of God's will in your life, no alternative, no other option but to do it. Amen? Wala pong ibang option. Pagka pinag-usapan po natin ang kalooban ng Panginoon, and here in our story, gusto kong makita nyo po na una, meron po munang piniling 12. I want all of you to see in this story the chosen 12. Okay? At ito pong 12 piniling ito na
At ito po'y nahati sa coward 10 and courageous 2. Okay? They were 12. The chosen 12. Nahati po sila doon sa coward 10 at doon po sa courageous 2. Ang ibig sabihin, pagka pinili ka, privilege yun. So kaya pwede rin natin sabihin, they were the privileged 12. Pero ang problema, yung pong privileged 12, nahati sa dalawa. The pessimistic 10 and the positive 2. Amen? So yun po, gusto kong makita nyo na yun ang eksakto. Sabi ng Panginoon Moses, pumili ka ng 12. At sila ang uutusan natin upang tiktikan yung land, to spy out and to search. Di po ba? Doon sa promised land. At dito po sa storya, makikita natin na bumalik po yung pong 12. At yung pong pagkakahati nila, klaro. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 30. Sa verse number 30, ang sabi po, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. Listen to this. Ang sabi po niya, for we are well able to overcome it. Amen? So ang sabi niya, okay, balikan natin, puntahan natin, for we are well able to overcome it. Amen? Kaya lang, kasasabi lang ni Caleb sa verse 30 na well able sila to overcome it. Pero pagdating sa 31, iba naman po yung sinabi ng 10. Ang sabi po ng verse number 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Mga kapatid, kung ikaw yung nanduroon at dalawang tinig ang narinig mo, medyo po pwedeng maka-apekto po ito sa'yo. Okay? Mga kapatid, kaya sabi ko, magandang atin pong mapag-aralan, ikaw man sa buhay mo bilang individual na Kristiyano, ikaw man bilang missionary, ikaw man bilang pastor, sa bawat ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, knowing na may direksyon ng Panginoon sa ministry, may gustong pagdala ng Panginoon sa atin. Ang tanong mga kapatid, bakit sa kabila na ang promised land ay para sa kanila? Bakit sa kabila po na very clear that the will of God for them, yung po prepared, and perfect land of God for them, hindi po naka-entrada yung marami. Alam niyo kung sino nakapasok? Yung nag-pursue. Di ba? Sa lahat ng naranasan nila, yung mga talagang naging determinado at ano man ang sitwasyon, nagpatuloy, sila po ang naka-entrada sa land. But my concern tonight is that, every one of us will realize why sometimes we think we cannot. Bakit kaya? Alam natin na tinawag tayo ng Diyos. Alam natin na Diyos ang tumawag sa atin. Alam natin ang kalooban ng Panginoon. Alam natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam natin na kung anong kalooban ng Diyos, yun ang dapat masunod. Pero bakit sa kabila na alam natin dyan, dumarating pa rin tayo sa punto na talagang iniisip natin, hindi natin kaya. Karaniwan sa mga nagkukwit dahil po doon sa kanyang kaisipan na hindi na niya kaya. Marahil ngayong gabi ito, sa lakbay mo sa Panginoon, posibleng may ganun ka ng kaisipan. Marahil yung iba sa atin, decided na. Marahil ang ilan sa atin, natulag na, nawala na. Mga kapatid, mga minamahal, it is good for us to somehow learn this very important lesson. Why do you think sometimes we think we cannot? Alam niyo, tatlong nakita kong dahilan. Number one, because we do not think positively. The reason why sometimes we think we cannot, because we are not thinking positively. Siyempre po mga kapatid, kapag ikaw ay naging negatibo, saan ka dadalhin ng negatibong isipan?
Maliwanag po na si Caleb at ang kanyang henerasyon, sila po naka-entrada sa promised land. And no question about that. Very clear that the reason why sila po ang nakapasok, because they are very positive. Bakit ka ba hindi magiging positive? Eh, Diyos ang may kalooban. Diyos ang naglilid sa'yo. Diyos ang nagsabi sa'yo. So mga kapatid, mga minamahal, meaning to say, it is very right to see that the reason why sometimes we think we cannot, it is because of the fact that we are not thinking positively. Hindi po healthy ang pagiging negatibo, mga kapatid. Diba? Sa usapang church, kapag nakinig tayo sa mga negatibo, maniwala po kayo sa akin, yan ang magiging harang, yan po ang magiging obstacles, yan po ang magiging reason para hindi po talaga maganap ang kalooban ng Diyos sa atin. So the reason why sometimes we cannot, because we are not thinking positively. Hindi po sa Diyos galing ang negatibong kaisipan, mga kapatid. Diba? Marami pong implication. Ang pagiging negatibo mo ay maraming implikasyon. Pinagdududahan mo ba ang Diyos? Hindi ka ba naniniwala sa Kanya? Mga kapatid, magagawa ba ng Diyos sa atin ang bagay na makakasira sa atin? Ang nag-iisip ng sa atin, I believe you will all agree with me, ang Diyos. Yung plano niya, napakaganda. Kaya pag pinag-aralan niyo po talaga, yung pong Kanaan, ito pong promised land, na kung saan picture ng blessing ng Panginoon, mga kapatid, oo, may difficulties, oo, may mga masasabi nating disturbances along the way, opo mga kapatid, may dangers, pero sasabihin ko po sa inyo, ang design ng Panginoon is for us to enjoy the promised land. So don't be negative. So the reason why sometimes we think we cannot, because we are not thinking positively. Number two, because we are not trying the possibilities. Siyempre po, tingnan niyo yung pagkakaugnay ng dalawa. Kung hindi ka positibong mag-isip, eh bakit mo gagawin? So the reason why sometimes hindi mo susubukin kasi nga apektado ka na ng negatibong isipan. Mga kapatid, mga minamahal, pag Diyos ang nag-uutos sa atin, pag Diyos ang nagsabi sa atin, pag kalooban ng Diyos ang gagawin natin, be positive and please always put in your mind na hindi ka magagawin ng Diyos ng isang bagay na makakasama sa iyo. Hindi ka tinawag sa ministry para magmukhang kawawa ka. Hindi ka tinawag sa ministry para maghirap ka. Hindi ka tinawag sa ministry para maging miserable ang buhay mo. Maganda ang plan ng Panginoon. Ang problema lang, along the way, pag may mga unpleasant situation, nagiging negatibo tayo, even to the point na nabiblame natin ang Panginoon sa nangyayari sa atin. Mga kapatid, just continue on, sumunod ka lang. Hindi po pwede na pagagawin ka ng Diyos ng isang bagay nang wala siyang purpose, nang wala siyang magandang plan. Sinasabi pa lang ng pastor mo na magbi-building project kayo. Heto ka na kaagad, hindi natin kaya yan. Ang hihirap natin, probinsya lang tayo. Eh pagka naunahan tayo ng ganyang thinking, eh talagang mahihirapan tayo makapag-accomplish. Diba? Siyempre po, pagka ang nanalo, yung tinig ng negatibo, ang tendency dyan, kahit na hindi pa natin sinusubukan, mga kapatid, kagad, iniisip na natin, walang mangyayari. So kaya, para sa akin, dapat tayong humakbang. Amen? Ha? Itong gawain ito, ang building na ito, kahit ito kila Dr. Arnie Chisalba, hindi nag-start ang ministry ng ganyan. The ministry did not, right away, katulad ng gawain po nila ngayon. Ganon din po yung mga ministries na kilala po natin. Mga kapatid, mga minamahal, the reason why sometimes we think we cannot, because we are not trying the possibilities. Pagka po ang Diyos ang nagsabi, humakbang ka, gawin mo ito, hindi mo pa nasusubukan, talo ka na kaagad. Diba? Paano kami makarating kung di ka hahakbang? Paano ka makakarating sa promised land kung di ka hahakbang? Mga kapatid, kung sinabi ng Diyos yan, tiyak po yan. Alright? Dalawang problema na po nakita natin. Why sometimes we think we cannot? What is number one?
Because we are not thinking positively. Number 2, because we are not trying the possibilities. Ito malalang problema. Because we are not trusting the proven one. Kaya dumarating tayo dun sa panahon na sinasabi natin, hindi natin kaya. Mga kapatid kasi, hindi tayo natutong matiwala doon sa Kanya na sa totoo lang, subok na. Just try to imagine and try to review, mga kapatid, sa story ng Israelites, yung palang makalabas po sila sa pag-alipin sa Egypt, hindi nabibiro ang ipinakita ng Panginoon sa kanila. What I mean to say, the Lord manifested His power sa pamagitan po ng mga wonders na Kanyang ginawa. Remember na itong si Pero na napakatigas ng puso, nagawang siyapoy sa buko sapagkat nakita niya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Bumigay si Pero, mga kapatid. Itong mga Israelites, nakita nila kung anong ginawa ng Panginoon. How He manifested His power. Yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang kagalingan, yung Kanyang pagiging Diyos. And you know, that is actually a serious problem na sa buhay mo. I believe, walang kahit isa rito na magsasabi na hindi nyo pa nasubok ang klase ng Diyos na meron tayo. We all believe that our God, He is the all-powerful God. Amen? Mula sa kaligtasan mo, tingnan mo ginawa ng Panginoon. Di ba? Nung naging Kristiyano ka, nung nagsisimba ka nga lang, alam mo, sabi ng mga kakilala mo na nakakita sa iyo, imposible ito himala. Totoo ang himala. Di ba? Tapos nagpastor ka pa. Ikaw na dating drug pusher, ngayon pastor ka. Ikaw na dating, wag naman rapist, ikaw na dating drug addict, ngayon pastor ka na. Ikaw na dating, di ba, standby lang, ngayon pastor ka na. Ikaw na dating sakit ng magulang mo, ngayon pastor ka na. Mga kapatid, ang dami ng pinakitang kapangyarihan, kapahayagan na kapangyarihan nato sa buhay natin. Tapos, pinagdududahan mo siya. Wag na po ibang tao. Sa sarili na lang natin, magpakatotoo po tayo. And Pastor Kenneth emphasized that, na kung hindi naging pasensyoso ang Panginoon sa atin. Naalala niyo yung sinabi po niya, mga kapatid? Wow! Purihin po ang Panginoon na nagtiis siya sa atin, na nagtyaga siya sa atin. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos. Sa totoo lang, nung tinawag ka ng Diyos, kaagad ba sinabi mo, kaya ko yan, kasi magaling ako? Hindi po. Ang pinanghawakan natin, yung mga pinatunayan ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, sa ilang taon ng pagka-Kristiyano mo, hindi mo ba napapatunayan ng Panginoon? Sa dumaan na lang na pandemic, mga kapatid, na nakatawid ka, pa ba napatunayan ang Panginoon sa buhay mo? Di ba? Sa usapang kapangyarihan, how the Lord manifested His power, how the Lord provided for them, and how the Lord protected them. Just try to imagine, on their journey, mga kapatid, napakaraming mga pangyayari na nagpakahayag ang Panginoon. Sinasabi ko po, ito ay tiyak na hindi ilang pagkakataon. Marami na pagkakataon na pinatunayan ng Diyos kung gaano siya kagaling, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya katapat. Mga kapatid, isipin niyo po, how come na hindi pa rin natin natutunan na lubusang pagtiwalaan siya? Okay? Gusto ko lang pong itanong, just for the sake of my emphasis, sino po sa inyo dito ang perfecto? Pakitaas ang kamay. Sino po sa atin ang aamin na tayo po'y mahina? Pakitaas ang kamay. Sino po sa atin ang aamin na tayo po ay may pagkukulang? Pakitaas ang kamay. Sino po sa atin ang aamin na tayo po'y masama, na tayo po mga kapatid ay makasalanan, at tayo po ay sumasablay? Pakitaas ang kamay. Okay? Aminado tayong lahat. Pero kapag ka pinag-aalinlanganan ka, sumasama loob mo. Ikaw na imperfecto, ako na imperfecto, ako na sumasablay, ako na nagkukulang, ako na makasalanan. Kapag ako pinagdududahan, nasasaktan ako, isipin niyo pong mabuti.
nang sumira, ilang beses nang bumigo. Pero kapag ikaw ay pinagdudahan, nasasaktan ka, isipin niyo po, ang Diyos ba nagkukulang? Ang Diyos ba may limitasyon? Ang Diyos ba sumasablay? Ang Diyos perfecto? Ang Diyos walang limitasyon? Tapos, pag-aalinlanganan mo, pagdududahan mo? Mas masakit po yun. Kaya ang magandang itanong natin, sa hindi natin pagtitiwala sa Kanya, gaano kadalas na nasasaktan natin ang Panginoon? Hindi ka kaya nasa ministry dahil magaling ka. Kaya tayo nasa ministry kasi tinawag tayo ng Diyos. At siya na nagpasimula sa atin, siya rin ang magtatapos. Amen? Para hindi ka bumitaw, para hindi ka bumigay, para tuloy-tuloy ka lang, kahit anuman ang madaanan mo, magtiwala ka na ang Diyos na tumawag sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. Magtiwala ka lang na ang ministry, dahil yan ay ministry ng Panginoon, siya ang bahala sa ministry na yan. Ang bahagi lang natin, pagtitiwalaan. Magtataka ba tayo na yung malaking porsyento ng Israelites hindi po nakapasok doon sa promised land na kung titignan niyo po, dinisenyo ng Diyos para sa kanila. Talagang ang gusto ng Panginoon, i-enjoy nila yan. Kasalanan ba ng Diyos na hindi sila nakapasok? Kasalanan ba ng Diyos na hindi sila nag-enjoy? Hindi nila naranasan? Mga kapatid, kasalanan nila. And the same thing is true. Kung hindi mo may enjoy ang ministry, kasalanan mo yan. If you really believe na ang perfect will of God sa iyo, sa ministry, dapat ini-enjoy mo yan. Yes. Pero bakit sa kabila na para sa kanila yung promised land? Ba't di sila nakapasok? Why did not enter? Why? They did not experience. At bakit hindi nila na-enjoy yung napakaganda sanang kalooban ng Panginoon sa kanila? Mga pastor, maniwala po kayo sa akin. May suffering along the way. May mga difficulties along the way. May mga hardship along the way. But please, bear in mind, yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ikaw mismo, kung di ka bibitaw, kung magpapatuloy ka lang, oo, maybe, may mga pagkakataon, nangihina ka, may mga pagkakataon, na medyo talagang may mga discouragement, pero in mind, itatak mo lang, ito kalooban ng Diyos, magpapatuloy pa rin ako. Oo, nangihina ako, pero magpapatuloy ako. Why? Sapagkat nagtitiwala ako sa Kanya. Why? Times we think we cannot. Because we are not thinking positively. Because we are not trying the possibility. Yung mga nakapag-accomplish ng building, hindi naman po nila talaga kaya na-accomplish yan dahil nakita nila kaagad na sila'y mayaman, nagtiwala po na sa Panginoon, naging positibo lang sila. Gawain ng Diyos to. Ito kalooban ng Diyos sa kanyang paraan. Susunod lang tayo. May-accomplish ang building. Hindi yung nagpa-project tayo. Hindi ka naman nagbigay. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Hindi mo na nga na-encourage yung leader. Nagiging discouragement ka pa. Siguro, pwede na natin tapusin yung message. Pero mahirap naman po sigurong pinag-usapan natin yung problema kung hindi natin pag-uusapan yung solusyon. Ano ang lumalabas sa problema nila? Hindi sila nag-iisip ng positibo. Hindi nila tinitingnan lahat ng mga posibilidad. At lalong malala na problema nila, hindi nila natutunang pagtiwalaan yung subok na. Mga kapatid, hindi mayayaman ang solusyon para sa proyekto ng church. Hindi magagaling ang solusyon para po lumago ang church. Ang Diyos pa rin. Ang Diyos at ang Diyos at ang Diyos at ang Diyos pa rin. Ang talagang solusyon. Amen? So kaya gusto kong tapusin ang mensahe natin sa solusyon sa problema nito. Pero bago po natin bigyan ng emphasis ang solusyon, gusto ko lang tiyakin na ang lahat sa atin aware sa ano ba problema. Why sometimes we think we cannot? Huwag niyo pong i-plus sa screen dahil matatapang lang ang iba pag nababasa.
Okay? Ano po yung tatlong nakita natin problema? Why sometimes we think we cannot? Number one, because we're not trusting the proven word. So ano ngayon ang solusyon? Number one, equip our faith. Yeah. Kung ang problema, pananampalataya, hindi pala kasi natin ang ating pananampalataya. Amen? Yun ang reason kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang pinanggagalingan ng pananampalataya, salita ng Diyos. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kung i-observe po natin sa church natin, ang mga matatatag, ang mga matitibay, ay yung pong lagi at lagi nakikinig ng salita ng Diyos. Pero bakit po sa churches na nakikita natin, parang problema lagi? Hindi ba problema sa church niyo? Nang attendance niyo sa worship, 100. Ang attendance niyo sa Sunday school, 30. Imagine niyo po, nasaan yung 70? At kung hindi po sila nag-aaral ng salita ng Diyos, paano mag-grow? Paano ma-equip? Diba? So ito na po ang harapin nating katotohanan. That the reason why in our churches, na-experience natin ang ganyang problema because many believers, hindi po sila tumitibay at tumatatag sa pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, para sa atin po ang pinakamagandang solusyon. Kasi kung titignan nyo po, in Hebrews chapter 3, tinukoy ang ugat na problema kung bakit hindi sila naka-entrada sa Promised Land. Again, Promised Land na sa totoo lang para sa kanila, Promised Land na inihanda ng Diyos para sa kanila, Promised Land na enjoyable kung tutusin. Pero bakit hindi nila na-enjoy? Sinabi ng Hebrews chapter 3 ang problema. It is because of unbelief. Alam mo kung gusto nating pasamahin ang loob ng Diyos? Pagdudahan mo siya. Yes! Kasi ang sabi ng Hebrews chapter 11 and verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. You can never please the Lord kung walang pananampalataya. Meaning to say, ang problema ng Israelites, hindi natuwa ang Panginoon sa kanila. Ito pong malaking tanong ko sa buhay. Kung ang isang Kristiyano, maging pastor man, kung pati ang Diyos, pag-aalinlanganan mo, ano pa ang pag-asa mo? Di ba? Di ba? Hindi ka na mag-alinlangan sa akin eh. Sino ba ako? Isang hampas mo pa at pobreng gwapo lamang? Sino ba naman ako? Ang ibig ko pong sabihin, yung mayayaman, kung pagdudahan mo yan dahil sa spirituality nila, kung yung pong magagaling, pagdudahan mo yan dahil sa pride nila, mga kapatid, yan po naiintindihan natin. Kasi hindi naman talaga sa tao nakasalalay ang gawain, ang pagpapala mo at ang paglago ng church. Hindi nakasalalay sa kahit kanino. Sa Diyos talaga nakasalalay yan. Yung mga problema mo, ang totoong kailangan mo, Diyos. Yung sitwasyon mo, ang totoong kailangan mo, Diyos. Kaya lang ang tanong ko sa iyo, kung pati Diyos ay pinag-aalinlanganan mo, ano pa ang pag-asa mo? You can never please God without faith. Luhod ka pa ng luhod, padapata-pata pa, tinatagukan pa dibdib mo. Tapos pinagdududahan mo naman yung Diyos na tinatawagan mo. Pagkano mo magdako, talagang gulpihin mo lang sarili mo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, malinaw po ito na sa anumang sitwasyon ng buhay, Diyos ang pwede mong panghawakan. Sometimes, kaya ka nangihina kasi nagiging negatibo ka na. At ang dahilan kung ba't ka negative, hindi mo na naintindihan yung mga dinadaanan mo, yung mga nangyayari sa iyo, yung mga pagsubok sa buhay mo. Hindi ba yan ang eksaktong sinabi ni James? James chapter 1 verse number 2. Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be entire, perfect, wanting nothing. Sa verse number 5, if any of you lack wisdom, anong solusyon? Hello? Diba? Pagka hindi mo naintindihan ang nangyayari sa iyo, ano naman dapat? Magpamatay? Mag-quit? Kung hindi nararanasan
nararanasan ka, pastor, kung may nararanasan ka, kapatid, kung meron pong mga sitwasyon tayo na hindi natin maintindihan, ang solusyon dyan, maintindihan natin. At para maintindihan natin, lumapit tayo doon sa makapagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya ang sabi po ng James 1:5, and if any one of you lack wisdom, anong sabi? Let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Para maintindihan mo, sa kanya ka lumapit, tiyak yun, it shall be given him. God will give us wisdom for us to understand ano ba yung sitwasyon natin sa buhay. Yung medyo nagiging tanong mo, yung dumarating ka sa point na talagang dahil di mo maintindihan, para may blame mo siya, imbis na i-blame mo siya, tanungin mo siya, Lord, please give me wisdom. Bakit nangyayari ito? Bakit ko nararanasan ang sitwasyon ito? And then tiniyak sa atin, bibigyan kanya ng karunungan. Pero anong itinigin sa verse number 6? But let him ask in faith. Ano po ang ibig sabihin ng asking in faith? Diba? Ano ang ibig sabihin? Ang linaw po eh. Ang sabi niya, but let him ask in faith. Ano ba ang ibig sabihin ng paghingi sa pananampalataya? Yung kasunod, nothing wavering. Ang paghingi sa pananampalataya ay hindi mo nagdadalawang isip. Ibibigay ba niya talaga? Sasagutin ba niya talaga? Pag tumawag ka sa Diyos, panghawakan mo na, tiyak na sasagutin niya. Amen? But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. At miliwanag din po sa atin, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Why? A double-minded man is unstable in all his ways. Mga kapatid, sa kalagayan ni Joseph, katatapos lang ng revelation ng Panginoon sa kanya through vision. At ang vision, pagpapalain siya. Pagkatapos ng vision na yun, ano naranasan niya? The unreasonable brothers. Ano naranasan niya sa mga kapatid niya? Sabi, titigalain siya. Sabi, di ba? Kikilalanin siya. Ano ginawa ng mga kapatid niya? His unreasonable brothers. Anong ginawa sa kanya? Pinagkaitan siya, mga kapatid. At may mga pagkakataong napakalungkot sa atin kung sino pa yung malapit sa atin. Sila pa yung gumagawa ng hindi maganda sa atin. At sa totoo lang, mahirap maintindihan yun. Mahirap maintindihan ng mga kapatid mo gagawan ka ng kasamaan. Mahirap maintindihan ng mga kapatid mo magkakaisa laban sa'yo. At saan sila lumundo? Binenta si Joseph. Kung ikaw si Joseph, sabi ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka, tapos pinagkaisaan ka ng kapatid mo, tapos binenta ka para maging alipin. After he experienced the unreasonable brothers, what again Joseph experienced? The unjust boss. Alam nyo, yung hindi matuwid na boss, sino yun? Si Mr. Potiphar. Hindi ba sa story, ang nangyari po, si Joseph ay pinagkatiwalaan. Alam niyo po, kung hindi pinagkakatiwalaan si Joseph, hindi aalisin Mr. Potiphar na iiwanan niya si Joseph kay Mrs. Potiphar. So, yun ang ibig sabihin. So, it means to say na si Joseph ay may magandang patotoo at pruweba para pagkatiwalaan siya. Pero ano ginawa ni Mrs. Potiphar? Ginawan siya ng kwento. Kinasuhan, attempted rape. Malinaw po yun, no? Alam niyo yung kwento? Di ba? Na siya po ang talagang inaakit ni Mrs. Potiphar. Tumakbo si Joseph, di po ba? Palayo. Di ba kasi tumatakbo palapit eh, di po ba? Si Joseph tumakbo palayo. Okay? So, anong dahilan? Sapagkat si Joseph ay may takot sa Diyos. Alam niyo, para makayanan niyo yung ganyang tukso, dalawa lang naman yan. Una, takot sa Diyos, o kaya nakakatakot yung nanunukso sa iyo. Di ba? Yun po siguro eh. Okay, bagamat meron pong mga kahit nakakatakot, hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin pinatatawad ang mikrobyo.
kalidad nitong si Joseph. Dahil pinagkatiwalaan siya, malinaw po sa kanyang statement, hindi niya kayang gawin yung ganong katinding kasamaan. Pero tingnan niyo po, sa kabila ng lahat, nung umuwi si Mr. Potiphar, ano po ang nangyari? Nabaligtad ang story. Alam niyo, minsan iniisip ko po, kung si Mr. Potiphar kaya totoong naniwala sa sinasabi ni Mrs. Potiphar, pakukulong lang kaya basta-basta si Joseph? Sa palagay po niyo. Ingatan na lang din nila siguro reputasyon nila. Kaya, that is good thing that Mr. Potiphar can do to Joseph. Ipakulong na lang. Diba? Pero I believe, hindi darating si Mr. Potiphar doon sa level ng ganong tiwala kay Joseph kundi napatunayan ni Joseph ang kanyang sarili. Pero syempre po, mas nakakahiya na mapabalita na yung asawa ni Mr. Potiphar ang may issue. To cut this long story short, nakulong si Joseph. Hindi ka pa ba magdududa doon sa message na binigay ng Panginoon sa iyo? Pagpapalain kita, pagkatapos sabihin pagpapalain siya, pinagkaisam siya ng mga kapatid niya, ganun ang ginawa sa kanya ng boss niya. At nung nasa bilangguan, na-experience naman niya, the unreliable butler. Tignan niyo yung na-experience niya, ha? The unreasonable brothers, okay, the unjust boss, and the unreliable butler. Yung nangako na hindi tumupad. Oh, missionary, ba't mag-quit? Kasi pinangako po ko ng support tapos hindi naman tumupad. Amen. Minsan ganun po eh. Yung bang dahil sumira sa atin, di ba? Meron pong nakagawa ng hindi maganda sa atin, may hindi tumupad ng pangako nila sa atin. Tandaan niyo po, hanggat hindi ang Diyos ang hindi tumupad sa pangako, tuloy ka lang. Dahil pinakamahalagang pangako na pwede natin panghawakan, yung pangako ng Diyos. Amen? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Eh, sabi nga sumpain yung mga nagtitiwala sa chariots, mga kapatid. At sumpain ang nagtitiwala sa tao. Sa Diyos ang tamang tiwala. Amen? Pero tingnan niyo po, hindi siguro isang linggo lang ang lahat ng mga pangyayari nito. Mahabang panahon yan. Mahabang panahon yan. Kung pwede ko ikaw si Joseph, magtanong ka na, Diyos, ang sabi mo, pagpapalain mo ko. Pero tingnan mo naman itong mga experience ko. Siguro, Panginoon, hindi ko na makakayanan ang lahat ng ito. Patuloy na nanghawakan si Joseph sa pangako ng Panginoon at napatunayan ni Joseph. Kung yung sabihin bilang tao, hindi siya naapektuhan. Pero napatunayan ni Joseph that God is true to His words. That God is always true to His promises. Di ba itinaas ng Panginoon si Joseph? Mga kapatid, may mga pagkakataon kasi sa mga nararanasan natin along the way, pinapanghihinaan tayo ng loob, at ang nangyayari, tumitigil tayo. So hindi natin na-enjoy ngayon yung promise land. Hindi na-enjoy natin yung will ng Panginoon sa atin. Yun ang nangyari po sa generation po ng 10. So kaya napakaganda na matuto po tayo. So ang best solution is to equip our faith. Patibayin natin ang tiwala natin sa Diyos. Yun ang pakaingatan natin. Yun ang alagaan natin. Yung tibay ng tiwala sa Diyos. Na kahit anong maranasan mo kapatid, kahit ano pong maranasan natin pastor, kahit ano pong maranasan natin missionary, as long na naniniwala tayo na Diyos ang tumawag sa atin, huwag kang magalinlangan. Pangawakan mo siya at patibayin mo yung pananampalataya sa Kanya. That is number 1, equip our faith. Number 2, examine our focus. Apo, tingnan niyo po, ang sabi po ni Caleb, naku, kayang-kaya sa biyaya ng Diyos. Dahil yan ang bigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, possess it. Diba? Possess the land, for we are well able to overcome it. Ganyan ka-positibo si Caleb. Pero yung 10, anong sabi? Teka. Diba? Verse 31, tingnan niyo po ang sabi nung pong 10, but the men that went up with him said, we've been not able to go up against the people, for they are stronger than us. At dahil po negatibo,
ang binigyang pansin po, yung mga negatibo. Verse number 32, and they brought up an evil report. Mga kapatid, hanggat nakikinig ka sa mga negatibo, wala kang mararating sa Kristiyanong buhay. Sa church, kung mapipigilan tayo ng mga negative, wala tayong may accomplish. Ha? Kasi yung 10, mas marami kaysa sa 2 sa palagay po ninyo. Alin po mas marami? Yung 10 o yung 2? Ha? Yung 10. Grabing aral na ginawa ni Pastor. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, in terms of influence, ang lakas ng influensya ng marami. Pero naging firm si Caleb. Naging firm si Joseph. Mga kapatid, and because of that, hindi sila napayanig. Ang ibig sabihin, hindi po sila natinaw. Hindi po sila nanaig ang panghihina ng loob sa kanila. Why? Kasi sa Diyos ang tiwala nila eh. Sa atin yan. At alam niyo kung ba't ganun si Caleb? Huwag yung sabihin, di nakita ni Caleb yun, nakita ng 10. Nakita po ni Caleb yun, tapos naririnig pa niya. Pero ang focus niya, hindi doon sa nakita ng 10. Ang focus niya, hindi sa narinig niya doon sa 10. Ang focus niya, doon sa ipinakita ng niya, yun yung promised land. Amen? Ang kapatid, mga minamahal, nasa ministry ka. Ang tanong, kamusta? Nasaan ang focus mo? Minsan kaya natadaig tayo ng panghihina kasi nakikinggan natin lagi mga miyembro negative ang sinasabi. Diba? Kaya nga lagi sinasabi natin sa pastor, kaya lumulungkot ang buhay mo kasi laging nakasentro ka sa mga absent, hindi mo binibigyan ng pansin yung mga present. Imbis na makonsumi at magalit ka sa mga hindi giver, matuwa ka na lang na may mga giver sa church. Imbis na pataasin mo ang blood pressure mo sa mga miyembrong late dumarating, pasayahin mo ang puso mo sa mga members na maaga pa lang nasa church na. Amen? Kapatid, a matter of focus. Saan ka nakatingin? Saan ka nakasentro? Mga kapatid, doon ka sa ikasasaya mo, doon ka sa ikatatatag mo, doon ka sa ikalalakas ng loob mo. Pero kapag ka tumingin ka sa nakita ng mga negatibo at pag nakinig ka sa sinasabi ng negatibo, ano i-expect nyo? Pagka negatibo ang nagsalita, syempre kaya nga negatibo yan eh. Negatibo ang sasabihin niya. And you know what? Kahit sa church, magandang solusyonan natin ang problema na yan. Equip our faith. Examine our focus. And please, evaluate our fellows. Medyo aralin nyo na kaunti sino ka-close nyo sa church. Sino yung enjoy yung nakakausap sa church? Ito ba yung pag nakausap mo, nagninegatibo ka sa gawain? Ito ba yung pagka nakausap mo, puro negatibo pinag-uusapan nyo? Ito ba yung pagka nakausap mo, magkakaroon ka ng repenting puso? O yung kapag nakausap mo, ikaw ay magiging faithful, ikaw ay magiging devoted, ikaw ay magiging dedicated, ikaw ay magiging supportive, ikaw ay magiging submissive, at ikaw ay magiging, di ba, active sa gawain ng Panginoon. Naniniwala ako, nasasang-ayon kayong lahat na malaki ang kinalaban ng nakakasama mo sa kung magiging ano ka. Yes. Subukan niyo po na ang conference, wala nang ginawa kundi magpakamaan, mga kapatid. Ha? Pakiusap lang. Mga pastor, pagbigyan tayo ng pagkakataong makapagsalita, ha? Hindi po privilege speech ang preaching. Ang preaching po, mga kapatid, it is a sacred task. At ang dapat commitment natin is to preach nothing but the Word of God. Ang problema, pag kami mga tumatayo sa pulpito, imbis na mag-dwell at sumentro sa mensahe ng salita ng Diyos, yung mga personal na gusto nilang sabihin at yung mga tao gusto nilang atakihin, kanilang inaatake. At ang nakakalungkot pa doon, habang inaatake yung iba at kapwa pastor, may mga pastor, sige, kailangan ko yan, sige pa. Ano ba tawag doon? Sulsul. Okay? Pagka nanalo yung mga yun, ang tawag sa kanila, soul winning. Di ba? Imbis na soul winning, soul winning.
Tagalog, ang tawag namin doon gatong. Alam niyo yung gatong? Halimbawa po, may mga kahoy, sisindihan mo yan. Para lalong magsindi po yan, lalagyan niyo po ng mga dagdag na gatong po yan. Hindi niyo dapat ine-amen ang pastor na ang ginagawa, mga atake. Ang dapat ine-amen na natin yung salita ng Diyos. Panahon na, magising po tayo. Hindi lahat ng pastor maayos. Hindi lahat ng pastor ayon sa iniisip mo at ayon sa gusto mo. Pero hindi ikaw ang basis. Salita ng Diyos ang ipangaral po natin. Para matigilan na po, nasa social media tayo, naririnig tayo ng mga tao. Siraan tayo ng siraan. Hindi ko sinasabing okay lang sa atin yung mga nababalitaan natin, yung mga, di ba? May mga hindi magandang ginagawa. Ang sinasabi ko lang po mga kapatid, basta i-preach mo lang ang salita ng Diyos. Kasi yung mga nakakasama, malaki ang nagagawa niyan eh. Kaya sa usap, magkakaibigan, kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng kaibigan ko, kasang-ayon ko po ang lahat na obligado ako na kung ano ginagawa nila, yun ang gagawin ko. Kaya nasabi ko sa inyo, ang principle na ini-apply ko po, just know your ground and the people around. Kasi kalooban ng Diyos na maging magkakaibigan tayo. Pero ang punto, hindi naman po pwede mga kapatid, even to the point of compromise, masabi lang magkakaibigan tayo. Diba? Pastor, yung sharing, diba? Minsan, sinasabi natin, matibay ang conviction natin. Pero ang problema, close-minded lang pala tayo. Yung iba naman, sinasabi nila, ay alam mo ako, kaya ako ganito, kasi open-minded ako eh. Sana talagang open-minded, para mamaya compromiser ka na. So kaya dapat, may balance natin. Conviction ba talaga o close-minded ka lang? Okay? Maganda tingnan natin sa kabilang panig, open-minded ka ba talaga o compromiser ka na? Di po ba? So, paano natin masisigurkan? Ito ang batayan. Hindi kung sino yung kaibigan mo. Hindi kung sino yung kabarkada mo. Hindi kung sino yung mga malapit na tao sa iyo. Ang ating pinag-uusapan kung ano at sino ang tama sa Biblia. Kaya pagka ako mayroong mag-asawa na pinapayuhan ko po, hindi ko tinatanong kung sino lalaki, kung sino babae. Ang tinatanong ko, sino sa inyo ang tama sa Biblia? Dahil kahit lalaki ka, kung ikaw ang mali sa Biblia, hindi ikaw ang dapat manaig. Ang dapat manaig kung sino sa inyo ang tama sa Biblia. Kahit babae ang asawa mo. At dapat lang, pag pastor ka, babae dapat ang asawa mo, ha? Kahit babae ang asawa mo, kung siya ang tama sa Biblia, siya ang dapat masunod. Kahit pastor ka pa, kung wala na sa Biblia yung ginagawa natin, hindi tayo obligadong sundin ang tao. Kung pwede ba yun? Wala na sa Biblia, susunod pa yung tao sa atin? Mali po yun! Diba? Susunod lang sila habang sumusunod tayo sa Panginoon. Hindi obligado ang mga miyembro. Kung wala sa Biblia, hindi kayo obligado sapagkat ang totoong pastor ang ipinapangaral dapat salita ng Diyos. Amen? So, yun ang punto po natin. Pero mga members, magandang makita niyo po sa storyang ito. Ang laki ng kinalaman na nakasama sila ng 10 na negatibo ang pagtanaw, na negatibo ang kaisipan. And because of that, naapektuhan po sila. Kaya sinasabi ko po sa inyo, maging maingat tayo kapag ang nakakausap natin, mapanira, kapag ang nakakausap natin, negatibo, hindi makakatulong sa atin yan. Hindi po magaganap ang kalooban ng Diyos at hindi natin ma-enjoy kung ano po ang blessing na dinisenyo ng Diyos. Evaluate our values. Maganda pong, diba? Ang sabi ka ng Bible, if it be possible as much as light in you, live peaceably with all men. Tayo magkakaaway. Magkakakampi tayo sa ministry. Okay? Ako nang pala na may message na marinig po tayo patungkol sa ganyang bagay. But please, huwag tayong papipigil sa dyablo. Ano man ang karanasan natin, ang dapat ako ng isip natin, tuloy lang mga kapatid. Huwag tayong ayaw, huwag tayong tatalikod, huwag tayong bibitaw. Let us enter and experience and enjoy God's promised land. Amen? Enjoy the blessing of
God. Mga kapatid, ang problema ay po nangyayari na naiisip natin hindi na natin kaya because we are not thinking positively. We are not trying the possibilities. And we are not trusting the proven one. Kaya ang best solution, equip our faith. Examine our focus. And evaluate our values. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayupo at nakapikit ang bawat isa, pastors, members, missionaries, co-laborers in Christ, if the Lord touch your heart, if the Lord enlightened our mind, the Holy Spirit is convicting us, kung may tayong gustong magtugon, pangusap ng Panginoon, talagang clear sa iyo, the message is true, the message is right, at gusto kong tumugon sa pangusap ng Panginoon sa akin, habang tumutugtog po, mga kapatid, why not leave your place and come to the altar? Lord, I need this message. This is not just a reminder, it is a rebuke. What a realization. Members, hindi nakakatulong sa iyo na ang miyembrong nakakalapit mo ay yung laging negatibo. Hindi nakakatulong yan. Let us evaluate our fellows. Let us examine our focus. And let us equip our faith. Maring ngayong gabi ito, nandun ka na sa punto na talagang buo na sa isip mo. Walang mangyayari sa akin, hindi ko kaya. Pero ang Diyos ay nangusap sa iyo. At na-realize mo na hindi totoong hindi kaya. Hindi lang tayo nagiging positibo sa kaisipan. Hindi lang natin sinusubukan, ginagawa at tinahambangan. At hindi natin talaga lubos ang pinagtitiwalaan ang subok na Panginoon sa ating buhay. And it is good na tinuruan tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. Yun ang magagawa natin. Equip our faith. Palakasin natin. Patibayin natin yung ating tiwala sa Diyos. Patibayin natin yung ating pananampalataya. Panghawakan natin yung sinabi ng Diyos. Huwag tayo makinig kung kanino. Sa Diyos tayo makinig. Yung sinabi ng Diyos ang panghawakan natin. Na siya ang tumawag sa iyo. Siya ang magbibigay biyaya sa iyo. Siya ang magpapatuloy ng sinimulan niya sa iyo. Pagtiwalaan mo siya. Kaya kung sakaling mang down ka ngayon, kung sakaling mang discourage ka ngayon, allow God to encourage you through this message. Pag-isipan po natin mabuti mga kapatid. Napakaganda na doon tayo tumingin sa nais na sentro natin. Yung promised land. Yung bagay na i-design ng Panginoon, pinrepare ng Panginoon para sa atin, doon tayo mag-dwell, doon tayo mag-focus. At mag-ingat tayo sa mga nakakasama at nakakausap. Magandang ang maging determinasyon mo ngayon at ang i-resolve mo sa puso mo ngayon. Ang makakalapit ko sa church ay yung parang si Caleb na kapag ka nagsalita, talagang Diyos ang pangahawakan, talagang palalakasin, patitibayin ang iyong kalooban. Hindi yung magdadala sa iyo sa negatibong kaisipan, hindi yung magpapaging rebelde sa iyo sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Ito yung magandang pagkakataon for us to somehow learn from this message. Yes, the message is right, the message is true. I just need to equip my faith. I just need to examine my focus and to evaluate my fellows. It is good. It is helpful. I'm telling you, it is helpful. Sige po, just talk to God. At sabihin mo sa Panginoon, nangihim naman ako, magpapatuloy pa rin ako. Pastor TJ, please, just continue to pray. Hiling ko lang po, huwag muna po kayong bumalik para hindi po pastor po ang bawat isa. Tapusin niyo po ang prayer ni Pastor TJ.